Okay, so sige, magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Okay, so this morning once again ay tuloy-tuloy yung the topic of discipleship. You know, this time marami sa mga tao ngayon ay ang problema bakit nagtutuloy-tuloy yung isang bagay na dapat hindi ay because of priority. Well, when you say priority, yung mga prioridad, marami sa mga Kristiyano ngayon ay maging bago at maging luma, mga bagong Kristiyano, matatandang Kristiyano, ay may mga litong pananaw o hindi tamang pananaw sa kung ano ba ang mahalaga sa buhay. Kasi kapag ang tayo ay sukat natin kung ano yung mahalaga, we must easily put it into what, sabi nga, category of importance. Bilang mananampalataya Kristo, mahalaga ba na matutuhan ko kung anong maging prioridad ko sa buhay? Well, maraming napapahamak sa hindi malinaw na prioridad sa buhay. Last Wednesday, I was in the meeting with the DSWD, the regional director. Nang siya'y nagsasalita, he shared na one of the common problem of the young people today is yung tinatawag nilang teenage pregnancy. Masyado raw maraming nagbubuntis na maaga. So, yun ang isa sa problema nila because nasa DSWD sila, nasa social work. So, pinag-aaralan nila yung mga bagay na yon. Why? Well, bakit maraming nauunang nagbubuntis? Because hindi alam ang priority. Kasi limbawa, yung mga mag-aaral, dapat nag-aaral, hindi mo naman nakikisiping because nung mga unang panahon, ang mga tao hindi yan nagsisipingan hanggat hindi nagkakasalan. Ngayon, nagsisipingan muna, tsaka na lang ang kasalan at aralan. So, ibig sabihin, nadidiskaril yung mga priorities in life. Yung iba naman, hindi natatapos ng pag-aaral kasi habang nag-aaral, gustong magtrabaho. Then having fun of receiving salaries, then sacrificing the better salary in the future. Kaya umihinto na ng trabaho ay ng pag-aaral, nagpo-focus sa pagtatrabaho. So mishandling of priorities. So sa umagang ito, yan ang tatalakayin natin. Mahalaga bilang Kristiyano ay alam natin, ilagay sa ayos ang mga bagay na dapat nilang kaayusan o kalugaran. So sa umagang ito, bago natin puntahan yan, tayong lahat ay manalangin. Once again, Heavenly Father, we thank you for this wonderful time and blessed time indeed, Lord God, because you're here. Ay patuloy niyanda mo po ang araw na ito to really bless us and of course, your name to receive glory and worship. As we give our worship this morning in listening your word, once again, Lord, grace us, Lord, with the presence of the Holy Spirit so that as we do this, your glory ay lumutang, gayon din o Diyos ang blessing ay matamasa po namin mula sa iyong mga salita. Kaya once again, Lord, we ask the very presence of your Spirit to be with us. Pangunahan kami, samahan kami, biyayaan kami ng kapangyarihan sa umagang ito. Tataglayin namin upang maging matagumpay ang aming pong pakikinig at pagtanggap ng iyong mayamang biyaya. Salamat po, Diyos. Ito mo ang aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So what is a priority? Ano nga ba ang priority? Well, sa Tagalog, ginagamit nila yung salitang prioridad. Ginagamit nila yung salitang yan. So, ang pagtatatag ng mga prioridad ay tumutulong sa mga individual at organisasyon na mabisang maglaan ng mga mapagkukunan ng oras, pagsisikap upang makamit ang ninanais na resulta. And when we say priority, we usually mean the important thing. Alam natin yung importansya ng mga bagay-bagay or what is the main thing or what is most necessary. Well, kung titingnan natin, pag sinabi nating priority, it's simply a form of the word prior. Diba? Now we all know what the word prior means. It means before or ahead or preceding. Pag sinabing prior, halimbawa sa mga kausap nyo, prior to that, sabi niya, o bago yon. So, prior to your meeting, bago kayo nag-meeting, di ba? Ibig sabihin, may nauna. So, the word prior, ibig sabihin ito yung nauuna.
A priority then is something that comes before everything else. It precedes everything else. It's ahead of everything else. It is then what is supreme, what is essential, what is foundational, and what is preeminent or the greatest. So ibig sabihin, makikita natin, when we say priority, ito yung natatangi na walang katapat, dapat. So, kaya sa umagang ito, we're going to tackle about discipleship is a priority. Well, this is the very last commandment of the Lord when He was here on earth before the ascension, bago po siya umakyat sa langit. There He said, binabalik-balikan po natin yan, kaya umayo kayo, gawin ninyong alagad kong lahat ng bansa. Top priority. Ibig sabihin ang binigay na niyan. So when you talk about priority, you're relying, saying what may life comes before anything else, what is before anything else, and everything else. So, dito makikita natin, sa buhay ng isang tao, meron lamang isa. Ito yung mabuting balita. In our life, now the good news is, there is only one top priority. Sabihin nyo nga, one. Merong isa lang, kaya madali na maintindihan. Kaya lang, the bad news is, if you miss it, you miss all that follows. Kapag na-miss mo itong pinakanatatanging prioridad ng Kristiyano, lahat ng susunod ay mamimiss mo na yung magagandang bagay. That's why kung meron kang pag-iingatan na huwag mong mamiss, when I say mamiss, na hindi mo siya magawa, na hindi mo siya mag-grab, hindi mo siya maging pagpapala, huwag ang bagay na ito. Yung tinatawag nating priority. Well, what is that is antecedent or everything else, whatever it is that is preliminary to everything else, whatever it is that comes first, defines, informs, and motivates everything else. Ang tawag dyan, makikita natin, ay priority. Let me give you this verse in light of this topic. Gamitin natin ang verse na to. In Matthew chapter 10, verse 37. Sabi niya dyan, ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay di karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. In verse 38, ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 39, ang taong nagangad magligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ngunit, ang taong nagdanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-lalang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So dito makikita natin that Jesus, He was measuring the top priority. Baliktad kasi tayong mga tao. Madalas yung inclination natin, makikita natin, yung inclination sa buhay natin, di ba minsan ang tao, nauuna yung sarili, nauuna yung trabaho, susunod ang pamilya, at pinakahuli na sa talampakan lang ng kanyang schedule ay ang Diyos. Ironic tayong kumilos. Ibig sabihin, baligtad sa sinasabi ng Diyos. Wherein dapat ang order nun baligtad. God, family, work, and self. Or God, work, family, and self. Tayo baligtad yon. Self, work, family, and God. So ibig sabihin, may mali na talaga sa priority. Even the Lord Jesus Christ, it mentioned in Matthew chapter 13, sabi niya in verse 44, sinabi pa ni Jesus, ang karya ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nang maukay ito ng isang tao, itinago niya ito muli. At sa tuwa niya umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na iyon. So ibig sabihin, dito ay isang magsasaka, wherein the kingdom of God, sinabi ng Diyos, pinakauna dito ay ang the kingdom of God. Then pag nasumpungan ito ng tao, sabi niya, sell everything. Then i-buy, binili niya yon. Ang ibig sabihin, alam niya ang priority. Then follow with verse 45, sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad dito. May isang negosyante na naghahanap ng magagandang perlas. Nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, pinagbili niyang lahat ng iyon at kanyang arian at binili ang perlas na iyon. Again, ipinakita sa dalawang kwentong ito, sa dalawang parable na to, yung tinatawag nating the priority, kung alam mong mahalaga, yun ang bibigyan mo ng halaga. Tingnan nyo dito, nakahukay siya ng isang tao sa bukid, nang mahukay niya ng isang tao na yun, itinago niya itong pumuna. Tapos, binigyan niya ng paghahanda, binenta niya ang lahat para mabili niya ang bukid na yun.
pinriority niya. Then yung negosyante, nang nakakita siya ng magandang perlas, binentang lahat. Mabili lamang ang perlas na yon. And that's what we talk about priority. Simple principle. In both cases, a man found something so valuable that he gave up everything for it. That's the point. Jesus is saying it will cost you everything. That is the extremity of true discipleship. Yun ang pinakasukdulan ng totoong pagdidisipulo, is to give up everything for one priority. And then the priority is our Lord. And tatantawag natin doon ay discipleship. Then in Marcos chapter 10 verse 25, sinabi sa kanya ni Pedro, during the time when Peter, ginawa nila ito Na-i-apply nila yung parable na yun ng mga alagaan. Because they left everything. They sell everything. They downgrade everything just for the sake of being obedient to the Lord Jesus Christ. Then after they obey to the Lord Jesus Christ and they did that, nagawa nila. Then one day, sa kwentuhan nila at mayroong pagkakataon na nagturo si Panginoong Yesus at nagtanong si Pedro, ang sabi ni Pedro, nagawa nila yun Sabi niya, paano naman po kami, iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo. Then the Lord Jesus Christ answered, sinabi ko sa inyo ang totoo, ang lahat ng nag-iwan ng bahay, ibig sabihin, priority. Mga kapatid, mga magulang, mga anak ko, mga lupa dahil sa akin at sa magandang balita. Sabi niya, ay tatanggap, in verse 30, sa panahong ito, ng mas marami pa kaysa kanyang iniwan. That was a promise. Walang lugi. Directly saying to Peter, who left his everything. Diba? Minsan nangisda siya. He left the boat. He left his father. He left. Iniwan nila ang dagat. Iniwan nila ang bangka, ang lambat. Then they followed Jesus. And here come they say, and gusto nila ng clarity. And Jesus said in verse 30, ang tatanggap sa panahon ito ng mas marami pa kaysa kanyang iniwan. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, at pati mga pag-uusig. At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Maraming dakila ngayon na magiging hamak at maraming hamak na yun na magiging dakila. So the promise was incomparable. Kung may iniwanan ka, doble. Kung may dakila kang iniwanan, mas dadakila ka. Incomparable, walang katulad, walang katapat. Again, Jesus says you're going to have to give up everything, all your possession and all your relationships. And then of course, we remember in Luke chapter 9, sinabi niya yan in verse 23, which I read last time. Sabi niya, pagkatapos sinabi sa kanya ng lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin na hindi dapat inuuna ang sarili. Baligtad, di ba? Ang sino mang dapat sumunod sa akin na hindi dapat inuuna ang sarili. Ironic yan sa kasanayan natin. Ang tao mas alam niyang unahin ang sarili niya. Kaya magkakahirapan sa tinatawag nating priority. At dapat ay handa niyang umarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Verse 24, sapagkat ang taong nag-aangad magligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. All this says the same thing. Lahat ng nabasa ko. You give up everything in terms of relationship and possession. You sell all. Kaya marami pong tao during the time of Jesus, those people fall short. That's why it's narrow door. Pinangalanan niyang narrow door evangelism. That's why it's a narrow door. You give up everything and a lot of people don't get it. Ayaw nila yun. Ironic sa kanilang inclination. Ayaw nilang mauna ang iba. Gusto mauna ang sa sarili. That's why, alam nyo ba, sa karunungan ng Panginoon, even the last days He can judge. Alam na niya ang mangyayari sa hinaharap, sa judgment seat. Kaya sinabi niya sa kanyang pagtuturo in Matthew chapter 7, verse 21, He said, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Look at Jesus. Ngayon pa lamang, hindi pa nangyayari. Alam na niya ang mangyayari. Basa na niya ang mangyayari kasi Diyos siya. Basa na niya ang mangyayari sa hinaharap. Marami ang nagsitawag sa akin, sabi niya ng Panginoon, Panginoon, pero hindi nangangahulugan na papasok sila sa kaharian ng langit. Bakit? Yun kasi ang pinakamadali. Ang tumawag ng Panginoon, Panginoon. Anytime you can call, anytime you can appeal, anytime you can beg to the Lord and saying, my Lord,
That's so easy. Parang yung ginagawa natin dito. That's so easy to come here and pray and Lord and Lord and Lord. But again, Jesus, it doesn't mean, He said, na yan ang mga yan ay papasok sa kaharian ng langit. Why? Dahil yung pangalawang sinabi niya sa kanyang statement, ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang magpapabilang sa kanyang kaharian. Well, of course, that's why Jesus said, maraming hindi papasa. Kasi bakit? Dito pa lang sa lupa makikita mo na, pag hindi priority ng tao, hindi sila papasa. Pag hindi tama ang priority. And even in Matthew 7 verse 22, marami magsasabi sa akin araw ng paghukom. Ngayon, Panginoon, hindi ba't sa ngalan nyo'y napahayag kami ng iyong salita, nagpalais na masamang espiritu, at gumawa na maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng masama. Again, in the last days, the Lord Jesus Christ is perceiving, the Lord Jesus Christ is prophesying that maraming tumawag, maraming mga nagsabi na ganito ang ginawa nila, pero they will never enter the kingdom of God. Kaya minsan sa Panginoon, lalatag ko lang po yung mga verses, may nagtanong sa Kanya. In Lucas 13:23, may nagtanong. May isang nagtanong sa Kanya, Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas? Sumagot si Jesus, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, tandaan ninyo, marami ang magsisikap na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Sino lang? Kaya dito pa lang, alam mo na kung sinong papasok. Ito yung makita mo na nasa tamang priority ang kanilang ginagawa. This is the message that Jesus preached. It is not a call to a superficial kind of response. Nang sabi niya, sell it all. Hate everyone around you. Hate your own life. Abandon all your possession. The treasure that is available, the pearl is not valuable, sabi niya. Sell everything. Kaya nung mga panahon na yon, maraming nagalit kay Jesus sa ganitong mga aral. Di nila masakyan, di nila maintindihan. Kaya maraming Hudyo dito kinaya, ayaw nilang mag-give up sa mga bagay na yon. And that's why the Lord Jesus Christ knew it. On the last day, ang dami niyong tumawag, pero you will never enter the kingdom of God. Ang dami niyong gumawa ng ganyan, pero you will never enter the kingdom of God. Because what? The coming to Christ is a radical thing. Ang pagiging Kristiyano at pinag-aarian ng Kristo ay isang radikal na bagay. How? It is not a superficial makeover, it is a total takeover. Kapag ang tao hindi siya dumating doon sa tinatawag na total takeover of the Lord, malabo ang langit, ang kaharian para sa Kanya. It is not just a status change before God, it is a real transformation. That's why sa umagang ito, ang team natin sa message na to, discipleship begins with an abandonment of past priorities. Ang tunay na Kristyanismo, pumapasok siya sa isang tamang prioridad. Diba? In Lucas chapter 14, nang marami ang mga tao, in-straight ng Panginoon ang sagot niya. Ang sabi sa Lucas 14:25, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Kasi bakit? Masaya eh. During that time, nakikita nila Jesus, nag-iimala sa pagkain, nag-iimala sa mga may sakit. No, minsan may nakikita sa buhay may patay, pilay na nalumpo, at talagang gumagaling, mga ketongin na talagang kuminis yung mga balat. Well, so exciting. So there are such a lot of people who are excited seeing this, and sabi nga, ay for themselves talagang nakikita nila yung mga evidences of doing this by the Lord Jesus Christ. Then more these people are coming. Pero it doesn't mean these people are really qualified in the kingdom of God. In verse 26, ito ng kanyang sagot. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ito na yung priority. Verse 27, ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin na hindi maaaring maging alagad ko. In verse 33, in Lucas 14, sabi niya, talon tayo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Well, dito mga kapatid, this is the inclined priorities natin. Ito yan. Diba ito yung inclination natin? Normal person, normal people. Una ang sarili, ang trabaho, ang pamilya, at nandun lang sa kanyang talampakan ng Diyos. Kaya ang dami, magulo ang buhay kasi wala sa tamang prioridad
ang pagkakaayos ng mga bagay. Wala. Kahit anong gawin mo, kung ganyan ang arrangement ng priority mo, well, it will not work. Magpapagod ka sa mundong ito, magpapahirap ka ng sarili mo. That's why the Lord Jesus Christ, go and make disciple. Because when people are making them disciple, these people are making them right to the kind of priority na dapat na nandun sa kanilang mga buhay. Notice anyone, universally true comes to me, sabi niya, this is very strong, this is very extreme. And in verse 26, sabi niya, if anyone comes to me and does not hate, Englishin ko, sabi niya, does not hate, ginamit yung salitang hate. Minsan ito yung maling application. Hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Well, ano nga ba itong hate na to? Parang baligtad yan sa mga naririnig ko sa Biblia. Bakit i-hate mo yung nanay mo, i-hate mo yung asawa mo, i-hate mo yung kapatid mo? What does it mean? Teka lang, hindi ba ito kontra ito sa sinasabi ng Biblia? Nang sinabi niya sa Exodus 20 verse 12, honor your parents, certainly that implies loving them. Di ba? Galang ninyo inyong mga matinat para mabuhay kayo ng mahaba. Sabi niya dyan, kayo ng matagal sa sulupaing binigay ko sa inyo. Well, honoring them is equivalent, certainly that implies loving them. Hindi ba sinabi sa Ephesians 5:25, mahalin ang asawa? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Nihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. And we're taught, of course, in the Bible to love our children. Ba't ngayon sinasabi niya, unless you hate them? Minsan, tayong mga tao, that's why we need Bible teachers and Bible learners. Maraming tumatakbong katanungan sa isip natin. Marami. When we talk, pag nababasa natin ang ganitong mga salita sa Bible. Ano ba talaga sinasabi nito? Anong kahulugan ba talaga nito? Talaga bang ikamumuyan ko? Diba sa atin, ang very simple definition of hate, sasabihin natin, ay kinasusuklaman kita. Ayaw ko sa'yo. Ganon usually ang understanding natin. Nagagalit ako sa'yo. Ayaw ko talaga sa'yo. Iiwanan talaga kita. Ganyan ang kahulugan ng hate sa atin. Well, sa Bible, hindi po ganoon. Yung kaninang talatang sinasabi, hindi po ganoon yung hate na kahulugan. So is that what he's talking about? Is some kind of psychological resentment? No. Well, gusto ko pong bigyan ng liwanag. Ano po ba yung salitang hate na yan? Pag nababasa nyo, hindi kayo nag-i-struggle. Sabi ni Jesus, sa English kanina, unless hindi raw pwedeng maging alagad ko, sabi niya, well, if anyone comes to me does not hate his own father, marami pong beses ginamit ang salitang hate sa Bible. Una, pag hindi natin naintindihan, in Romans 9:13, as it is written, ang sabi niya, Jacob I love, but Esau I hated. Diyos ang nagsalita niyan. Maring sasabihin mo kapag hindi ka nag-aaral ng maayos sa Biblia, ba ang Diyos pala sa God of love and God of hate? Di ba? Kasi meron ka ng sariling preconceived idea what the word hate. Ganun ba talaga? Pag sinabing hate talaga, kinamumuyan? Aba, ang Diyos pala, hindi talaga totoong mapagmahal. Meron din siya palang kinamumuyan, kinasusuklaman. No, it doesn't mean like that. Kaya mahalagang mag-aral. Sa Tagalog, si Jacob ay aking minahal, ngunit si Esau ay aking kinasuklaman. God had some emotional loathing for Esau. It simply means that God gave His promise. Parang nangako lang ang Diyos kay Jacob, not to Esau. Pero alam nyo, pag pinag-aralan nyo, same life. Kung paanong pinagpala si Jacob, ganun din pinagpala si Esau. Jacob ay Esau had a lot of increases. Jacob had a lot of increases. Naging mayaman si Esau, naging mayaman si Jacob. So ano yung hate? Di ba? So, hindi po ganun sa kahulugan natin. In simply a way to define preference. Ito lang ang preference ko kay Jacob. But still, I love Esau. Kaya mamamali tayo ng basa. It can also be a Semitic expression for loving someone else. Para mas maintindihan natin, ganito po yun. Kung sinabi ng Diyos, I love Jacob, 90%. Yung kay Esau, I love Esau, 80%. Pero they were both loved by God. Hindi yung idea na kinasuklaman talaga. Ganun yung salitang ginagamit. Let me give you an example. Ano kaya? In Genesis 29, makikita natin, bagamat ang polygamy was always a sin, and it was always unwise, and it always brought grief. Sabi nga,
And certainly, you see that with Jacob and his two wives, Leah and Rachel. Di tama talaga mag-asawa ng dalawa. Pero dito, nag-asawa si Jacob ng dalawa. Tingnan natin, pareho bang minahal? Ang sabi in Genesis 29:31, nakita ng Panginoon na hindi mahal ni Jacob si Leah. Kaya niloob niya magkaanak si Leah, pero si Rachel naman ay hindi. In English, sabi niya, when the Lord saw that Leah was hated. Anong ibig sabihin ng hated? He opened her womb, but Rachel was barren. Pag sinabing hated, he was loveless. Minahal siya ng hindi kaparehas ng pagmamahal kay Rachel. Minahal si Leah ng 70%, minahal si Rachel ng 90%. It doesn't mean talagang hate ang kahulugan. So kanina, doon sa discipleship, ganun yung salita. It is a way of expressing the fact that she was loveless and Rachel was loved more. Ganun po yung kahulugan noon. Kaya wag niyo pong lalagyan ng ibang meaning at nabasa niyo, ay, he hate that. He hate that. Ay, the Bible pala tinuturo niya tayo mamuhi. No. At dito ginamit yung salita na yon na verse, dito sa 37, sa Matthew 10, mas nilinaw ni Jesus sa pagkagamit at pagkabagsag kay Matthew. Sabi niya, in Matthew 10:37, sabi niya, he who loves her father, Tagalog ba? Sabi niya, Tagalog, ang umiibig sa kanyang ama o ina, nang higit sa akin, nang higit, yun ang meaning, yung hate. Higit. Ibig sabihin ganito, ang umiibig sa kanyang ama o ina, nang higit sa akin, na hindi karapat-dapat sa akin, ang umiibig sa kanyang anak, nang higit sa akin, na hindi karapat-dapat sa akin. Anong ibig sabihin na ganito? Pag sinabing hate, hindi sila pantay ng Diyos. Dito at saan man, walang kapantay ang Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin ng Diyos kapantay ng asawa mo. Yun ang ibig sabihin. Ang Diyos hindi siya pwedeng kapantay ng trabaho mo. Ang Diyos hindi siya pwedeng kapantay ng girlfriend mo. Ang Diyos hindi siya pwedeng kapantay ng negosyo mo. Ang Diyos walang sino mang kapantay. Yun ang kahulugan ng hate. Wala siyang kapantay. Kaya sabi niya, ang sino mang umigit sa kanyang ama na ng higit, yun ang salitang hate. Hindi mo siya pwedeng ipantay. It is about loving more and loving less. That is essentially what the love-hate concept is conveying. Meaning, priority more and priority less. Sino? Ang Diyos ang priority more at yung iba, priority less. Kaya in Lucas 10:27, sumagot ang lalaki. Diba? Tingnan nyo po yung utos ng dalawang dakilang utos. Tingnan nyo. Walang katapat ang Diyos. Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at ibigin mong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tingnan mo sundan nyo to, sundan nyo ako. Nang iutos ng Diyos ang dalawang pagmamahal, una pagmamahal sa Kanya, anong ginamit? Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Ganun ba nang si iutos din sa tao? Tingnan mo sa tao anong ginamit. Ibigin mong yung kapwa, gaya lang ng ano? Gaya lang ng sarili mo. Hindi kagaya ng akin. Have you got that? Hindi kagaya ng akin. Dahil wala akong kagaya, wala akong katapat, wala akong ka-level, wala akong kauri. And don't give that to anyone. Sabi ng Diyos. Sinabi niya buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. At then, nang dinala niya sa tao, just love your neighbor as you love yourself. Not the kind of love na para sa akin. Understand? Kasi bakit? Ang tawag dyan, dapat yan ang priority. And if you're to love God exclusively in that fashion, Christ says you're to love me exclusively in that fashion. Then this is a claim to deity and questioning. Walang kapantay na pagmamahal kasi sabi nga, siya lang ang Diyos. Kaya yung katabi nyo, huwag kang maghanap ng balansing buhay. Sabi niyo, balansin mo naman. Di ba napakahilig nyo ng balanse, lalo yung mga babae, di ba? Di mo man lang mabalanse time mo. Ang ibig po sabihin ng balanse, ganito. Let me just give. Parehas. Ito ang Diyos at ikaw to. Hindi ganun. Dapat ganyan yan. Hindi talaga balance. Ito ikaw lang. Ito ang Diyos. Walang pwedeng katapat ang Diyos sa buhay ng sino man sa atin. Kaya yung katabi mo, pag naghahanap siya ng balansing buhay mula sa'yo, nagpapanggap yan ng Diyos. Halimbawa, asawa nyo, balansin mo. Bakit? Diyos ang kapala. Walang katapat ang Diyos.
No. Nagbabalat kayong Diyos madalas. Wala ka ng time sa akin, lagi ka na lang nasa church, buti yung mga disciple mo, lagi mo inasikaso. Hindi ito call of balancing, it is a call of prioritizing. Hindi tawag ng pagbabalance ito. Tawag ito ng paglalagay ng tamang prioridad. And this is the call of the Lord. Kaya itama natin. Sabi nga, what He is saying is that when you come to me and you want to be my disciple, you will love me to the degree that it makes all over that loves and all other loyalties subordinate. Ganito yan eh. Pag disciple kayo, ako pinakamataas. Yung mga susunod, subordinate na lang yan. Pangalawa, pangatlo, walang ibang panguna. Walang ibang pang number one. Kaya in Lucas 14:26 sinabi niya, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at inaasa at mga anak, mga kapatid, maging sa sarilang buhay ng higit sa akin. Hindi niya sinabing, nang pantay sa akin lamang sana. Kaya hindi pwedeng igitan ng Diyos. Kaya yan dapat ang tamang priority. It really doesn't matter anymore what you want. It doesn't matter anymore what I want. It doesn't matter what you desire, what your ambition, your goals, your objectives. Well, alam ko naman yan, your desire, your ambition, your own objectives, hindi yan katapat ng Diyos. You're willing to put your life on the line, take whatever comes, even if it is death. Sabi niya, because why? This is so valuable. The fare is so precious. The treasure is so rich. Kaya yung kanina sa kwento, naukay niya, binenta niya lahat at binili niya yung lupa na yon. Nakita niya yung perlas na mahal, binenta niya lahat ng kayamanan niya at binili niya yung perlas. Ang tawag doon, top priority, top importance. Until you're ready to say, my past priority of caring that I did what my family wanted, my past priority of doing what I wanted is done, you're not going to be able to be a disciple of Jesus. Self-abandonment at the supreme level. So, discipleship as the highest cause. Ano pong ibig sabihin dito, mga kapatid? Walang katapat ang Diyos. Kung meron kang bibigyan ng importansya sa buhay, isa lang ang top priority. Isa lang. Isa lang. Ang Diyos lang. Ngayon, para mas madaling maunawaan, I really want to add it doon sa isang istorya. Let me conclude this, no? Sa isang istorya. Ano ba talaga ang priority? Paano ba talaga umiepekto ito sa ating mga buhay? Well, if you're going to read, babasahin natin, alam na alam nyo ang istoryang ito. No, di ba? This is a very, very story. Madalas yung gamitin sa devotion, madalas yung ituro sa life group. Pero balikan ko uli ang isang illustration ng aking sinasabi. When we talk about priority. Nakilala niyo si Martha at Maria? Mary and Martha. Look at in Luke 10:38 hanggang sa mga sumusunod. Let me read. Nagpatuloy si Jesus at ang mga taga-sunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon, sa Bethanian. May isang babae roon na ang pangalan ay Martha. Malugod niyang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. Verse 39, si Martha ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig na sa itinuturo niya. Make it clear. What did Mary was? Umupo siya sa paanan ni Jesus. Then he listened because Jesus nagturo siya. But Martha did the opposite. In verse 40, pero si Martha ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya sa kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko? Hinahayaan ko ang gumawa ng lahat. Wow, nagsumbong. Nakita niyo? At parang pinagalitan pa si Jesus. Next din. Jesus naman, pinabayaan nyo lang nakaupo dyan, nabalang-bala ako dito, pagod ako dito, maghuhugas ng pinggan, maghanda ng tubig, maghugas kayo ng paa, yung kama, ihanda ko, lahat na lang. Tapos ayun po yung kapatid ko, nakaupo lang dyan, oh. Sumbog. Then in verse 41, this is the answer of the Lord. Sinagot siya ng Panginoon, Martha, Martha, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. Parang marami ganito dito, di ba? Parang katabi mo, katulad yan ni Martha. Abalang-abala ka sa maraming bagay. Sabi naman, dapat tingnan natin, napakaganda ilustrasyon. Ngunit isang bagay lang ang kailangan, the top priority. You miss the top priority.
Sabi in verse 42, at itong pinili na Maria, mas mabuti at walang makakakuha nito sa kanya. Maria, pinili niya, walang makakuha nito. So sa madalit salita, now simple enough the story to make a very simple point. The good part, Mary chose it and Martha missed it. Why? Tama ang priority ni Maria, mali ang prioridad ni Martha. So dito makikita natin, alam nyo ba, bakit ganun? Because in this story, yung background nito, Jesus was going to live at least 6 months na lang. From this point of kwento, 6 na buwan na lang siyang mabubuhay as man, as an incarnated God. Then after that, they're going to die on the cross. Then kaya nagtuturo na siya na mahalaga. At that point, napakahalagang tinuturo. Bakit? Wala namang hindi mahalaga sa tinuro ni Jesus na hindi pwedeng upuan at pakinggan. Then Mary did that. Ginawa niya talaga, umupo siya. At nakinig siya ng mabuti. Because the 6 months, malapit na. Bakit? Ano bang tuturo ni Jesus? Mapakikita natin, the Lord teaching is radical. The Lord teaching calls for a departure from Jewish conventional wisdom. It is content convincing. It is powerful. It is urgent. It is will be life-changing ang ituturo niya. Alam niyo ba, Jesus, God speaks through His Word. Talagang nagsasalita ang Diyos sa Kanyang mga salita. And that's why, tayo dito, alam niyo ba, lahat ng ginagawa rito, may salita ng Diyos. Now you are hearing. Now you are worshiping. In worship, you're going to listen this Word. Because this is the Word of the Lord. When you attended, pag ma-attend ka ng life group, nandun ang Word. Nag-attend ka ng downwards, nandun ang Word. Pag uma-attend ka ng training, nandun ang Word. Lahat nandun. Kasi bakit? Yun ang priority. Kaya, madalas, we are pushing you. We're compelling you to attend those things. Bakit? Kasi yun ang top priority ang Diyos. Ang salita ng Diyos. God speaks through His Word. And God spoke through His Son. And when Jesus speaks, it is God speaking and no less. And what a privilege it is to be here, the absolute truth from the very mouth of God incarnate. The most important reality in the world is divine truth. Ngayon, kapag namimiss mo yung divine truth, para kang Martha. This is the most important reality in the world, is divine truth. The most important reality in the world is divine truth. It is not just important for people who do not know Christ, who do not know God, who do not know Scripture. It is important for those who do. Hindi lang mahalaga ito sa mga taong hindi alam ang Diyos, hindi alam si Kristo, hindi alam ang salita ng Diyos. Mas mahalaga pa ito doon sa mga taong alam na ang Diyos, alam na si Kristo at nababasa na ang salita ng Diyos. Ito yung unang pinakamahalaga. Well, of course, in that story, Martha was not the enemy of Jesus. Martha loved Jesus, believed in Jesus, was a close friend of Jesus. But she didn't get it. She missed the priority. Oo, hindi siya kaaway. Talagang malapit na malapit siya kay Jesus. But at that very point, na-miss niya yung priority. Mga kapatid, kapag ang isang tao na-miss mo priority, ang gugulo na ang susunod. Pero kapag hindi mo namimiss yung priority, kahit challenging pa yung mga susunod, you will be okay. Kaya dapat alam natin ang priority. Now in this church, the priority is teaching the Word of the Lord. Every now and then, anumang gawain na atinan nyo, laging may Word of God. Dahil yan ang priority, ang God. And you know, Martha and Mary were not in any official ministry, but that did not change the priority, because the priority to sit at the feet of Jesus and hear the Word of God belong to not just people in official ministry, but to every believer. Dapat ganyan lahat ng mananampalataya. Ang top priority niya ay ang salita ng Diyos. For him, ma-disciple niya siya. It is to this priority we are called. Dito tayo tinawag sa prioridad na to. Ngayon, maring naglilig sa inyong mind, what is priority? Well, the single priority for all Christians is to hear the revealed Word of God.
Because that is prior to every other spiritual duties. The story make it so clear with Mary and Martha. Number one priority, hear what God has said. Now, if that's your responsibility, what is mine? Pareho po. Look at this. In verse 40, gusto ko English na. Sabi niya, but Martha was distracted with much serving. Alam nyo, anong sumisira sa prioridad na to? Yung distraction. Ang dami. Sabi ng word, distracted siya sa marami niyang ginagawa. Hindi niya nabigyan ng tamang pansin yung pangunahin. Naabala sa maraming paglilingkod. The verb distracted, to be pulled away. To be dragged away. Pag sinabing distracted, ito yung mga bagay na nag-aalis sa iyo para marinig mo ang salita ng Diyos. Ito yung mga bagay nagtataboy sa iyo para wala ka sa salita ng Diyos. Let me just be specific. Ito yung bagay na tuwing linggo, hindi ka nakakapagsimba at marinig ang salita ng Diyos. Ito yung tuwing life group mo, hindi mo nakikinig ang salita ng Diyos, wala ka doon. Tuwing don't watch mo, wala ka doon. Tuwing training mo, yung SOD mo, wala ka doon. Ang tawag doon, distracted ka, boy. And then what will you going to expect next in your life? A beautiful life? No, of course. Martha was pushing around with the food and she was doing whatever she needed to do, prepare the meal and to get the mat where the Lord was going to sleep. And other arrangement for whoever was with him. But enough, just probably more than the Lord himself, and small number who could stay in the home with them. So he was concerned about having everything arranged. The way it needed to be arranged and whatever, what water they needed and water they needed to wash and all of that. And she was pulled away, distracted from what? Martha was distracted from the priority of listening to the Word of God. Mga kapatid, kung distracted kang makinig sa salita ng Diyos, nakikita niyo ba anong klaseng buhay ang susunod sa iyo? Kaya ganito ang epekto nito. Let me give you 5 ang mabilis. Kapag ang isang Kristiyano, hindi ka nakaayos ng iyong prioridad, ang tawag doon ikaw ay distracted. Kanina nasabi ko na what is distracted all about. You are being pulled away. You are being dragged away. From what? From the number one. And who's that? It's God. Ang nakakatakot na buhay sa lupa, maging sa eternity, yung wala kang schedule sa Diyos. Yan ang nakakatakot na buhay. Fear it! Katakutan mo yung wala kang activity sa Diyos. Katakutan mo yan. Mary, she had desired to listen. Bakit? Ano ba yung tinuturo ni Jesus? A life-changing word. A word that will use forever for your goodness. Sabi ko nga, when we talk about discipleship, that's mine. That's not mine. That's not for God. Kapag dinidisciple ka, this is for your own, very own sake. Sa'yo yan. Kung aayos ang pagkatao mo, you will forever be like that. Kaya dapat number one priority yan. Kapag hindi na ayos ang prioridad, ang tawag dyan, distracted. Second, kapag hindi na kaayos ang iyong prioridad, ikaw ay nagiging irritable. Look at what Mary did and Martha did. Pati ang Panginoon pinagsabihan sa kahiraitan niya. Yung kapatid niyang mahal, sinusumbong niya na hindi naman, sabi ni Jesus, hindi naman mali ang ginagawa. Napaka-irritable ng taong walang tamang prioridad.
Kaya alam nyo na po, pag ang kasama nyo sa bahay, buisit la. Pag sila po yung nasa kabuisitan, tingnan nyo, i-check nyo, baka hindi nagbasa ng Biblia, hindi nakausap si Lord, hindi nakaamot ng kagandahan ni Lord, kaya yung sarili niyang kapangitan ng umaandar. Kasi bakit? Tumama na naman sa prioridad. Kapag hindi nakaayos ang iyong prioridad, ikaw ay nagiging irritable. Napaka-irritable ni Martha. Supposed to be, he was so glad in doing that. Diba? Total, Panginoon naman niya ang pinaghahanda ng tulugan, pinaghahanda ng kainan, pinaghahanda ng ugasan ng paa. Then what's the problem? Ba't meron naging problema agad? Because what? Priority, na-miss niya. Naging irritable siya. Mga kapatid, kung gusto mong umayos ka, ilagay mo sa tamang prioridad ang laman ng mabagay. Pangatlo, kapag hindi nakaayos ang iyong prioridad, ikaw ay magiging frustrated. Mary was so frustrated with the Lord. Martha rather. Martha was frustrated to the Lord. Di ba sinabi, Panginoon, di nyo man lang po sabihan. Itong alam niya na kapatid, di naman masama ang ginagawa. Frustration niya yung mabuti. Napakaganda, sabi ni Jesus, sumupo siya sa aking panan and listening to my eternal word. Then frustrated ka doon. Again, kapag hindi tama ang prioridad, maski maganda, magiging frustration mo siya. Sayang. Ang daming magaganda na magiging frustration. Ang dami. Kaya, anong lang ang choice natin? Balik tayo sa prioridad. Balik sa Diyos. Pangapat, kapag hindi nakaayos ang iyong prioridad, ikaw ay nagiging makasarili. At that very reklamo ni Martha, all those things, pinapatungkol na niya sa kanyang sarili. Panginoon, pagod na ako, sabihan mo naman yung nakaupo sa paanan mo. Maria, mga gunot ka ako po. Mapapagal na ako. Siya na naman, manyaklo ko pang tanong. Puro siya. Bakit? Ito, ingatan nyo, kapag hindi na tamang prioridad mo, magiging makasarili ka na. Be careful with that. Ang pangit talaga pag hindi talaga tumama ang prioridad. Ito, panlima. Panlima na ba? Ayot. Kapag hindi nakaayos ang iyong prioridad, ikaw ay natatalo. Talong-talo. Sa labanang ito, hindi man labanan, may I use that word. Sa sitwasyong Martha at Maria, panalong-panalo si Maria. Panalo kay Lord, panalo sa inside niya dahil tumanggap siya ng panalong bagay. Sino natalo? Talo kay Lord. Di siya kinampihan. Ba't siya natalo? Hindi niya tinanggap yung tinuro ni Jesus. Distracted, busy. And that is the situation kapag hindi tumama ang prioridad mo. Why? Because Jesus was teaching divine life-changing. Do I have that? Divine life-changing, soul-transforming. Ito mga sinasabi ni sin-shattering, heavenly blessing, producing joy, giving peace, bringing glorious truth. And Martha, at that time, was losing that all. Sa oras na yon, nawawala lahat, natatalo si Martha nito. At yung nakaupo doon sa panan ni Jesus, he was gaining it all. She was gaining it all that time. Panalong panalo. Martha was worried about the bread and that feeds the body. And Mary was in the bread that feeds the soul. Di ba? Nag-aalala siya para sa katawan. Pero ito si Maria, enjoy siya para sa kanyang kaluluwa. Sinong panalo? And it all comes because she has twisted priorities. She doesn't get it. Alam nyo ba? Our lives are so full of the unnecessary. Sa totoo lang. Kapag hindi ka nag-set ng priority, ang daming walang kwenta sa buhay. They control us. Yun ang mahirap. They ruin our attitude. They walk away at our relationship. Yan ang nakakatakot.
Kapag ginagawa mo na yung mga di kailangan, yan ang kumokontrol pa sa'yo. And that's why in Deuteronomy 8:3 says, sinabi, man shall not live on bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God. That's our life. That's our prior thing. That's antecedent to every other thing. Nothing is better than hearing the Lord speak. Nothing is that important. Nothing compares to that. And what opportunity is there, you grasp. Alam nyo ba yung pagsisimba, wala comparison yan because you're going to hear. This morning you heard it. You're hearing now. Saan mo ikukumpara to? Pwede mo bang kumpara ito sa binyagan, kasalan, wala naman nangangaral? Birthday yan. Sa mulmolan. Diba? Mary has chosen the best. And he says, sabi ni Lord sa kanya, I will not take it away from her. I will not sending her into the kitchen. Sabi niya kay Martha, hindi ko tatanggal siya. Hindi siya pupunta dyan sa kusina. Yan ang gusto mo, dyan ka. That would be absolutely foolish. Mary was never going to be a preacher. She was never going to be a teacher necessarily. She was never going to be an official in some ministry. But she was going to know more about the Lord. And therefore, she was going to see the beauty of the Lord and she was going to love her Lord and long to be like her Lord and more she know from His lips. Nothing is important as divine truth. It is the priority. And the Lord takes Mary's side. These rare opportunities to reach, too critical to turn to anything else. Kaya mga kapatid, no? To end this message, pag-uwi natin ngayon din, check din kayo. Kasi ito yung isang deceitful situation. Akala natin tama. Akala ni Martha tama ang prioridad niya. Hindi pala. Kaya kayo yung mga akala, muli nating balikan, priority ko ba talaga ang salita ng Diyos? Priority ko ba talaga ang Diyos? Gusto ko ba talagang nakikinig ng salita ng Diyos? Do I really love the Word of God? Do I sit on the Word of the Lord? Because if you miss that all, yung 5 yon, balikan nyo yung 5 huli kong points. You will experience that. Being irritated, frustrated, selfish, ano pa? Well, of course, a lot of things. But if you're going to correct that, put first. Alam nyo ba, ang Diyos nag-iisa lang, walang number 1. Huwag nyo po siyang ipantay kanino paman, sa ano paman, because you will going to miss the priority. Missing not, lagay mo lang siya lagi sa number 1. Tayong lahat ay tumayo. Let's sing this song. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo buhay ko. Ito ang alay ko. Suriin mo ang buhay ko. Ito ang alay ko.
Sige tayong lahat ay yumuko at pumikit. Mga kapatid, this is now the ending and also the beginning. Wakasan mo ang wrong priority. That will not help you sa mga susunod pang taon ng buhay mo. Ngayon, simulan mo ang tamang prioridad. Make it God the first in your life. Make Him the first. Make Him. Yan ang mag-aayos ng buhay mo. This will never, hindi ito tatanggalin sa iyo as what the Lord did to Mary. Kaya, what kind of commitment are you going to give right now as you close your eyes and praying before the Lord, saying, Lord, gusto ko pong wakasan to. Gusto kong wakasan ang maling prioridad. You are the number one. Walang iba. Your worth. Walang iba, Lord God. Kung gusto ko talagang umayos ang aking buhay, well, this is it. And the wrong priority and start the correct and the right priority. Malalaming Diyos, sa umagang ito, malinaw po sa iyong mga salita. Paulit-ulit man, malinaw, O Lord God, wala kang kauri, wala kang katapat, wala kang ka-level, O Diyos. Kaya hindi na babagay sa sino man, anuman sa aming mga buhay ang lumagay sa kalagayan mo, sa buhay namin. Hindi sila pwedeng lumagay sa number 1. Wala, Lord. Wala po. It's only you alone, O God. At nais po naming maging commitment ito, O Diyos, na lagi may tanghal ka namin, mauna ka namin. Ang unang isinaalang-alang namin sa buhay namin ay ikaw. Hindi sino man, hindi ano pa man, hindi saan man, but you alone, O God. Then the rest, subordinates na lang po yun. Kaya marami pong salamat once again. Help us, Lord, after hearing those things, after hearing this message, tulungan mo po kami. As we depart in this place and live the kind of life that you expect us to do, Lord, tulungan mo kami with the very presence of your Spirit. Malive out po namin to. May pamuhay namin ito, O Diyos. Dahan-dahan, maiayos namin ang aming mga prioridad sa buhay. Ama, marami pong salamat. Pinagpapala ko pong lahat sa biyayang ito ng iyong mga salita. Salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige po tayo manatiling nakatayo at ihanda na po natin ang ating mga tithes and offering. Tayo po'y minsan pang yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo ngayong umagang ito, Lord God. Nakita namin, Lord, kung gaano ka-great yung intention mo para sa amin, Lord God. That you wanted us, Lord God, na iayos namin, i-arrange namin yung mga priorities namin, Lord God, dahil ito ay alam namin magpapabuti para sa amin, Lord God. And this life, Lord God, magamit namin ng maayos na napaparangalan ka. And we believe, Lord, magbe-benefits kami dito, Lord. Salamat, Panginoon. And Lord, as we heard this message, Lord God, as you enlightened us, Lord God, once again, Lord, hayaan mo, Lord God, na may apply namin agad ito. Dito pa lang, Lord God, particularly sa pagbibigay namin, Lord, magre-reflect, Lord God, kung sino, Lord, yung pina-priority namin na higit sa lahat. Above all else, Lord God, walang iba, walang kapantay, kundi ikaw po lamang na pinagmumunan ng lahat ng bagay na na-enjoy namin sa buhay na to, Lord God. Hayaan mo sa umagang ito, Lord God, at sa mga darating na panahon, whenever, Lord God, we come here, Lord God, to gather and worship you, ipaprioritize namin yung nararapat para sa iyo, Lord God. Every blessing na marireceive namin, Lord God, itatabi namin yung pinakamainam para sa iyo, Lord God, dahil deserve mo po ito, Panginoon. Lord, masumpungan mo habang ginagawa namin ito, Lord God, na
nandoon yung kagalakan, pasasalamat sa aming puso, Lord God. Salamat po, Lord God. I-bless mo po ang bawat isa sa amin, Lord. At patuloy, Panginoon, ang kinin namin, Lord God, yung katotohanan na to, i-apply namin sa aming mga buhay, Lord, na ikaw ang top priority sa aming mga buhay. And all, Panginoon, as you promised, Lord God, in Matthew, Panginoon, if we seek you first, Lord God, and yung righteousness mo, yung things mo, Panginoon, that's our priority, Lord. Wala na kaming dapat pang ipag-alala, Lord God. All the subordinates, Lord God, ipagkakaloob mo po sa amin kapag ikaw ang inuna namin, Lord. Pakahawakan po namin, Lord, ang katotohanan na to, Lord God. Bahagi nito, Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng ito. Bahagi ng aming pagsamba, tanging sa iyo lamang po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. Is when you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you. It's when you give to the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay minsan pang tumayo at magbalik ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakilaan ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo'y tataas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakilaan ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin. O Jesus, ang ngalan mo'y tataas. Sige, taas natin ating makamay. Sama na puno-puno ng pag-ibig para sa atin. Iset natin na siya yung pinakamataas na prioridad natin sa ating buhay. Sa bugtong na anak na si Kristo Jesus, ng punong-puno ng biyaya para sa atin. Iset natin yung prioridad na tayo kanyang pagharian. At sa Spiritong Banal na talagang gustong-gusto niyang sumasa atin. Iset natin na siya maging prioridad na makasama natin, mapakinggan natin at magturo siya sa atin at gabayan siya tayo. Iset natin ang mataas na pagpapahalaga sa Kanya. Kaya sa umagang ito mula sa kanila, tanggapin natin ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kagalakan na mamuhay tayo sa ganitong uri upang ang Diyos ay maparangalan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.